Praise the Lord! Purihin at palakpakan natin ang ating Panginoon. Kanina po, pagpasok ko dito sa ating bulwagan, nakasalubong ko si Kuya Chris. Sabi niya, Kuya, kumusta na? Balita ko, magwa 150 daw yung gas next week. Sabi ko, bring it on. In Matthew 6:34, sabi po dito, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Sufficient for the day is its own trouble. Jesus instructs believers to trust in God's provision rather than fearing the future. During our sales meeting with my team, tinanong ko rin sila kung ano yung thoughts nila about what's happening around the world. And talaga naman na it's really a worrisome. Especially, sabihin nga yung gas ay mag-i-increase ng ganito kataas. Lumabas kami ni Mrs. kahapon, sabi niya, babe, akala ko ba, mahal ang gas, pero ba't ang dami pa rin sasakyan? Ay sabi ko, life must go on. Kaya tayong lahat ay tumayo, pakibati at ngitian nyo ang inyong mga katabi, no? That God is good, no? Amen po ba? Sige po, purihin natin at Amen. Purihin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa buhay, kalakasan, pag-asa, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin sa araw na ito. Marami pong mga uncertainties, kami ay naririnig, nababasa, napapanood, Panginoon, at nakakapangamba, Panginoon, ang mga pangyayari sa aming kapaligiran, lalo at sa panahon na ito. Ngunit, Panginoon, nais namin lahat isuko yung aming pangamba, ang aming mga alalahanin. Anuman, Panginoon, ang mga bagay na ito, ikaw lamang ang makapagbigay sa amin ng kapayapaan ng aming puso at isipan. Sa umagang ito, hayaan po ninyong buksan namin ang aming puso at isipan na tanging kayo lamang ang maluwalhati at maitaas. Lord, as we listen to your message through our pastor, give us a humble heart to accept and apply what we're about to listen today, O God. Tulungan mo rin po, Panginoon, ang aming music team na maiangat namin, Panginoon, ang aming antas na papuri at pagsamba sa umagang ito. At lahat po ito, Panginoon, ay iniaalay namin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Diyos at tanging tagapagligtas. Sabi pa sa Nehemiah 8:10, do not be grieved,
for the joy of the Lord is your strength. Amen. Purihin natin at sambahin ang ating Diyos. Walang ibang katanging tayo kundi siya lamang. Come to find
sa aming pong mga kapaligiran. Maraming mga bagay na nagbibigay sa amin ng mga alalahanin. Subalit Panginoon, wala kaming alalahanin, kundi alalahanin kayo na kayo lamang ang walang kapantay na Panginoon. Kaya patuloy kaming lumalapit sa inyo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan niya.
Purihin natin ang ating Panginoon. Muli po natin siyang palakpakan. Katiyagaan. Yan po ang mensahe at aral natin po ngayong pagbubulayan. Aming Diyos, aming Panginoon, pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa oras na ito dahil kayo ay mabuti, kayo ay tapat, kayo ay makapangyarihan sa lahat. Tunay na kayo ay Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailan-kailan paman. Kaya Panginoon, sa oras na ito, nagpapakumbaba kaming lumalapit, humihingi kami sa inyo ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala. Pakalinisin niyo kami ng inyong banal na dugo, aming Panginoon, at sa tulong at biyaya ninyo, aming Diyos, mangusap po kayo sa amin, lalo na po sa mensahe na amin po ngayong pagbubulayan. Handaan niyo po ang aming puso, nahahanda, Panginoon, kami na tumanggap ng pagkaing espiritual na ngayon po, Panginoon, ay inyong inihanda para sa aming lahat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. James 5:7, My friends, be patient until the Lord's return. Bakit mahalaga pong matutunan ang katiyagaan? Ang sinabi po ng talatang ito, maging matyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Maraming nagsasabi, ito po mga pangyayaring nagaganap sa ating paligid ay mga pahimakas na pagbabalik ng ating Panginoon. Pero nung pong World War I, World War II, at ngayon niya ho, sinasabi nila na parang ganun din ang parang nangyayari sa atin kahit noon. Pero lagi pong may sinasabi na malapit nang dumating ang Panginoon. Subalit, bakit mahalaga ang maging matyaga? Mahalaga ang katiyagaan dahil ito ang susi sa pagharap sa mga hamon ng buhay, pag-abot ng mga pangarap, at pananatiling matatag sa gitna ng pagbabago o problema. Ang katiyagaan ang nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na magpatuloy sa kabila ng pagsubok tulad ng sakit o suliranin sa trabaho o maging sa negosyo. Alam nyo, sabi nga ng mga matatanda, pag walang tiyaga, walang ilalaga. Kaya napakahalaga ng katiyagaan na matutunan na ngayon po ay parang, ewan ko kung papaano po na didevelop pa sa mga tao ang katiyagaan kasi napakabilis. Kahit nga ho yung diesel, ang bilis ng tumas no? Walang katiyaga-tiyaga man lang na dahan-dahan. Nung isang linggo, ganito, parang ang tulin. No, ngayon lang ho ata ako nakarinig ng ganong katulin. No, dati noon ina-announce pa. Ngayon wala nang ka-announce, magigulat ka na lang. Di ba? James 5:7-8. Think of farmers who wait patiently for the spring and summer rains to make their valuable crops grow. Be patient like those farmers and don't give up. The Lord will soon be here. Ang sinasabi po rito ni Santiago ay maging matyaga tulad ng magsasaka. According to Webster Dictionary, patience is endurance without complaining. Ang pagtsatsaga raw po ay nagpapatuloy na may katatagan na walang anumang pagrereklamo o hinaing. And that is patience in our circumstances. Pagtitiis at pagtsatsaga sa ating kalagayang pinagdadaanan. Kaya ang hamon sa atin yan, be patient like farmers. Farmers patiently wait for their crop. Gaano bang katagal ang paghihintay ng isang magsasaka bago siya umani? Almost a whole year. At meron niya pong iba, mahigit pang 1 taon ang inaantay, lalo na kung fruit trees ang kanyang itinanim, matagal. Pero kapag kahon na itanim na, lalo na yung fruit trees, every year, talagang aani ka ng aani. Mapwera sa bunga, ano pa daw po ang hinihintay ng isang magsasaka? According to James, ulan, rain. And who brings the rain? God. Ang Diyos ang nagbibigay ng lahat ng ito. If a man is impatient, then he had better not become a farmer. Kapag ang isang tao daw po ay walang tiyaga, hindi siya pwedeng maging isang magsasaka. At lahat tayo pinakakain ng magsasaka. Tandaan po natin yon. Hindi lahat ng mga gumagawa ng magsasaka lang ang gumagawa ng pagkain. Lalo na sa atin dito. Kung walang magsasaka, ewan ko lang ho kung may kakainin tayo. Di ba? Though meron pong mga
ibang paraan, pero halos lahat, sabihin na natin 90%, 95%, 99%, lahat po ng pagkain natin ay ginawa nila. So kung ang isang tao ay walang tiyaga, hindi siya po pwedeng maging isang magsasaka because no crop appears overnight. Wala po, unless na damo. Meron niya, damo. Pero tandaan natin, wala pong bunga na maaani ng madalian. Tinanim mo ngayon, bukas aani ka na, wala pong ganoon. Because no farmer controls the weather. Walang sino man na magsasaka. Sa larangan ng pagsasaka o pagtatanim ng mga halaman, too much rain can cause the crop to decompose, drone, decay, and die. Too much sun can burn it up. Lahat ng sobra ay hindi po makakabuti. Kaya kapag ka po sobra ang ulan, maaaring matunaw ang mga pananim. Kung sobra naman po ang sikat ng araw, pwedeng matuyo ang mga halaman. Gaanong karaming tiyaga dapat meron ng isang magsasaka para hintayin ang magandang panahon para sa kanyang mga tanim na halaman? Maraming tiyaga. Maraming tiyaga. Kung ikaw ay magtatanim at lagi mong babantayan, maiinip ka talaga. Di ba ho? Lalo na kung hindi ka sanay sa pagtatanim. No? Pero dahil gift po ng mga magsasaka talaga yung magsaka at magtanim, pagkakatanim, sige, tanim pa ng tanim. Kahit nga humibagyo, ano sasabihin? Tanim uli kami ng tanim. At ngayon ho, ewan ko po kung ilang percent ho dito ang lumaki sa pagsasaka na ang magulang ay magsasaka. Di ba? So, ngayon ho ba may nagsasaka pa? Nakakakita pa ba tayo na magsasaka? Dati ho dito sa paligid natin ito, puro ito sakahan. Ngayon, wala na yata na nagsasaka. Kaya mga kapatid, napakaraming tiyaga. Ang sabi nga po, it takes time for plants to grow. Kailangan maghintay ng maraming araw, linggo, buwan, at minsan ay taon pa para makaanin ng mga itinanim. Sa inyong palagay, bakit handang maghintay kahit medyo matagal ang isang magsasaka? Because the fruit is precious. Because the harvest is worth waiting for. Dahil sadya pong ang bunga ng itinanim ay may dala pong kasiyahan, kagalakan. Subukan niyo po magtanim, mga kapatid. Bago niyo po ma-appreciate ito. Pero sa mga magsasaka, kahit dito sa atin ho, ang mga magsasaka hindi po ganong katulad sa ibang bansa eh. Ang mayayaman po sa ibang bansa, mga magsasaka. Pero dito po sa atin, hindi. Nakakalungkot. No? Pero sa ibang bansa, kung sino po yung mga magsasaka, sila yung mayayaman, sila yung marami po ang pera. No? Kahit uugod-ugod na, nagsasaka pa. Dahil nga po, para sa kanila, yung bunga, kay mabenta kay hindi, basta may bunga, masaya siya. Eh sa atin ho, parang tama ka nga sa bunga, sala ka naman sa presyo. Ang iba, pagka ganon, magtatanim ng sobrang dami, ay magsasabay-sabay naman ng bunga, bagsak naman ang presyo. Di po ba? Ang dami po ng bunga, halimbawa yung mga kamatis, yung mga natatandaan natin doon sa norte, yung mga repolyo, kamatis tinatapon lang. Sa ibang bansa po, pagka daw po may kamatisan, paglabas, tomato sauce na. Kaya hindi po nasasayang. Di ba? Yung pipino, pagdating pickles na. No? Sa atin, nasasayang, tinatapon. Marami tayong ganon. Magaling tayong magtanim, pero yun nga. Kaya nga, mga kapatid, dahil sadyang ang bunga ng iyong itinanim ay may dalang galak, tuwa, na walang kaparis. Kaya okay lang na maghintay kahit medyo matagal-tagal, sulit naman. Sadyang bayad lahat ang hirap at pagod kapag napitas na ang bunga ng pinaghirapan. Galatians 6:9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Tingnan po natin sa Biblia, ang mga illustration lahat ni Jesus, farming. Bakit to? Ang tao exposed sa farming. Ngayon ho, meron pa bang exposed ngayon? Huwag na lang madumi. No? Huwag na lang ang alam lang ng mga bata, chicken joy. No? Wala, alam sa bigas? Wala. Yung mga matatanda, alam nila yung masarap ang bigas.
Alam nila kung bagong ani. Alam nila kung ito ay laon, kung ito ba ay buhaghag, kung ito ba ay pang-inasalang ang kanin. No, ayoko ng kanin doon kasi hindi maganda. Yung yung iba ho na magagaling magsaka, pagpupunta sa mga restaurant, may baon silang sarili nilang kanin. Dahil gusto nila yung kanin nila. Sabi nila, one time nga ho, may kainan, o bakit ulam lang kinakain mo? Hindi ka nagkakanin. Sa amin maraming kanin, walang ulam. Kasi nga na-appreciate nila yung ganon. Kaya nga, ang sinasabi rito, sa pagsasalarawan ni James sa mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo, Christian is a spiritual farmer looking for a spiritual harvest. Tunay na tulad po ng isang magsasaka, ang mga mananampalataya na naghihintay ng ani mula sa Panginoon. Our hearts are the soil and the seed is the word of God. Luke 8:11, this is what the parable means. The seed is the word of God. Subalit, may mga pagkakataon na kailangan mo nang bungkalin ang lupa bago taniman ng mga binhi. Jeremiah 4:3, people of Jerusalem and Judah, don't be so stubborn. Your hearts have become hard like unplowed ground where thorn bushes grow. Ano ang sabi ng Panginoon? Sa mga ang puso ninyo tulad ng isang tigang na lupa na kailangan mo ng bungkalin, araruhin para taniman ng binhi. Hindi po agad-agad nakakapagtanim. Akala natin pag nakakita ng buto, nakakita ng ganito, ay itatanim na. Hindi po, maraming preparation ang gagawin. Pag nakakita kayo ng bukid, hindi ho basta-basta tutubo dyan. Ang mga halaman, ang mais, ang palay, ang saging, marami po. Noon lang hong nakaraan linggo marami po ang nakasilip dyan sa gilid ng ating bakod kasi may puso ng saging. At pinagdidiskitahan ng mga iba na kare-kare, ginataan. Nung nawala, sinong kumuha? Diba ho? Marami nagtatanong. No? Kasi gustong-gusto nila yung puso ng saging, pero hindi sila marunong magtanim. Matagal na po namin itinanim yan dyan. No? Ilang panahon na Juan. Minsan ganun tayo No? Yung tanim ng iba, ang ganda. Pero hindi naman ikaw nagtanim. Tapos pagka tatanungin mo pa, sinong kumuha? So mga kapatid, minsan ang puso natin ay sadyang nanlalamig at natitigagang sa pag-ibig sa Panginoon. Kaya hayaan nating bungkalin, araruhin ito ng mga pagsubok para maging handa sa paghahasik ng binhi ng salita ng Diyos. Ito pong nangyayari sa atin ngayon sa paligid, baka ito'y binubungkal ng Panginoon ng puso ng tao Basta ngayon, may mga ang ikinatatakot ng iba, sumunod na ang pamasahe, sumunod na ang mga basic needs na pagtaas, di ba? Sumunod na yung lahat ng mga bagay-bagay. Yun ang ikinatatakot ng marami. Kapag tumaas ang gasolina, pinaaraw at pinauulan ng Panginoon ng kanyang kabutihang loob ang mga salitang nahahasik sa ating puso upang ito'y maging malusog at mayabong ang bunga sa ating mga buhay. At tandaan natin mga kapatid, yung pagsubok po, minsan fertilizer. Minsan fertilizer. Minsan yung bagyo ay paraan ng Panginoon para tayo minsan ugain. Para magbalik loob tayo sa Panginoon at tingnan siya. Alam niyo po ba na ang mga magsaka lagi pong nakatingala sa langit? Hindi lang laging nakatungo. Minsan tumitingala at nagsasabing, Diyos ko po, bigyan niyo po kami ng mabuting ani. Bakit ho? Kasi doon talaga umaasa ang mga magsasaka. Ang dami niyang kalaban. No? Nakikita lang natin ang gaganda po ng mga ani nila, pero alam nyo, ang daming kalaban ng mga magsasaka. Yung kulisa po. Meron niya pong nag-fish pan sa tabi ng bahay Ang gaganda na nung isda kinaumagahan bakit naubos yung isda niya? Yung pala, yung mga ibon, sinusugod paggabi. Ang ginawa po, tinakpan niya ng net. Di nahuli yung mga ibon nandoon. Isipin niyo po yon. Nagtanim ka na, hinayaan mo na, ginawa mo ang lahat. May mga predators po na nakumakain.
Kaya minsan po yung tatay ko, magsasaka po ang tatay ko eh. Minsan po siya, nagtanim po siya ng mais, kasama ako. Di nakatanim na kami, sabi ko. Tapos maya-maya nandun siya sa gilid. Nag-ahagis siya doon sa gilid ng mga butil ng mais sa gilid. Wala doon sa taniman. Sabi ko, para sa ano yan? Sabi niya, ito para sa inyo ha, para sa inyo ito, para sa inyo to, lahat. Huwag nyo na lang tutukain at kakalkalin tong aking tanim dito. Alam ba natin yon? Hindi natin alam yon. Alam lang yun ang magsasaka. Pati pala ho yung mga hayop sa paligid ay inaalagaan. Hindi ba? Kaya mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, alam lang natin popcorn eh. Hindi naman natin alam kung saan galing yung popcorn na yan. Lagi lang natin pinipintasan, kukunti ang busa ng popcorn na ito. Hindi maganda ang kwan. Pero alam nyo, sobrang tiyaga. Meron pa nga po nagsasabi eh, ang hirap pala magtanim ng mais. Akala nila yung isang buong mais ang itinatanim sa lupa. No? Kaya pala mahal ang mais. No? Kasi akala nila isang buo na iyon ang hindi po isang butil lang. Sa isang butil ng mais na pag itinanim, minsan 3 ang kanyang bunga sa isang puno. Kaya minsan dapat ang ating exposure sa bukid eh. Ma-appreciate ng kaso mga bata, ang kati, ang sakit. Ayoko dito. Hindi mo ba alam na kung wala sila, di ba? Anong kakainin natin? Ay tayo pa man din rice is life. Di ba ho? Kahit anong sarap ng ulam, pagdating sa bahay, kakain pa rin. Hindi ako sanay ng ganitong pagkain, kakain pa rin. Mga kapatid, i-appreciate natin. Ngayon po, marami nang hindi nagsasaka eh. Ayaw na. Yung mga lupa po natin dito, na-convert na ng commercial, residential. No? Bibihira na. Paano tayo makakakain ng banana kayo? Mabuti na lang ho. Una-unahan na lang tayo sa bananari riyan sa gilid, mga kapatid. No? Dahil may 3 buwig na po yan. No? At least meron tayong illustration ngayong makita. Pero taon na po yan nakatanim dyan. Mga kapatid. No? At sigurado, yung pong laging naririto, makakatikim yan. No? Kaya, yun po ang isang. But we must be patient to wait for the harvest. Pag nagtanim tayo, kailangan nating intayin. Kahit naman mga kapatid, napakahalaga po. So, ang illustration sa atin, ang sinasabi sa atin, be like a farmer. Second things, James 5:9-10, don't grumble about each other, or you will be judged, and the judge is right outside the door. My friends, follow the example of the prophets who spoke for the Lord. They were patient even when they had to suffer. Ayon po kay Webster Dictionary, patience suffers provocation, stress, and refrains from retaliation. Ang matyaga daw po, kahit nahihirapan, kahit napapagod, kahit nayayamot, hindi pa rin nakukuhang gumanti o gumawa ng masama sa sarili o sa kapwa. And that is patience with people. Ito raw yung pagtitiis sa mga taong nakakasama at nakakasaluma mo. So, ang hamon sa atin yan, be patient like prophets. Maging matyaga tulad ng mga propeta. Old Testament prophets were well known for suffered wrongly when they had done no wrong. They were harshly treated for faithfully declaring the word of God. And they suffered for doing good or well. Ganun po mga propeta. Sadyang wala namang ginagawang kamalian, pero sila po ay nakakaranas ng pagdurusa. Pinagmamalupitan, ganun salita ng Diyos ang kanilang inihahayag. Matindi pong pagdurusa nararanas sa kabila po ng gumagawa sila ng kabutihan. Pinagtatangkaan ng buhay, gustong patayin. Yun po ang mga propeta in the Old Testament. Pero ang sabi po ng Matthew 5:10-12, God blesses those people who are treated badly for doing right. They belong to the kingdom of God. God will bless you when people insult you, mistreat you, and tell all kinds of evil lies about you because of me. Be happy and excited. You will have a great reward in heaven.
People did these same things to the prophets who lived long ago. Ang sabi ng Panginoong Hesus, mapalad ang mga pinag-uusig, mapalad ang mga iniinsulto, pinagwibikaan ng masama, napawang kasinungalingan, dahil ano po ang sabi ron? Magala kayo at magsitawa, magsisaya kayo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo ng langit. Ang mga propeta po, they were doing in the will of God, yet they suffered. They were preaching in the name of the Lord, yet they were persecuted. 2 Timothy 3:12, everyone who wants to live godly life in Christ Jesus will be persecuted. Tandaan po natin mga kapatid, ang pagsunod sa Panginoon na may katiyagaan ay hindi automatically produces ease and pleasure. Our Lord was obedient and it led to death. Ang ating Panginoong Hesus, wala namang kasalanan, puro kabutihan ang ginagawa, pero sa kanyang pagiging masunurin, kamatayan pa rin ang kanyang natanggap. Tulad halimbawa rin po ng isang propeta sa Old Testament, si Prophet Elijah, nung panahon po ni King Ahab, nagkaroon po ng tagtuyot sa Israel at that time. Pero hindi ibig sabihin, exempted siya kasi propeta siya ng Diyos. Hindi po. Kasama rin siya. Kasi lahat naman ay kasakasama sa hirap. But God cared for him. Hindi po pumayag ang Diyos na siya po ay nagutom. Nagpadala ang Diyos ng uwak para pakainan ng propeta. Ganong ang marami po ay naghihirap. Hebrews 13:5-6, keep your life free from the love of money and be content with what you have. For he has said, I will never leave you nor forsake you. So, we can confidently say, the Lord is my helper. I will not fear. What can man do to me? Ano po ang sinasabi sa atin dito ng talatang ito? Huwag lang ninyo akong ipagpalit sa mga bagay dito sa mundo. Ang sabi po, ang pangako ng Panginoon, hindi ko kayo gugutumin, ni pagkukulangin sa lahat ng inyong pangangailangan habang kayo'y nabubuhay, kahit na mayroong hirap, kahit na may tiyaga. Ang totoo mga kapatid, nakukuha po ito sa tiyaga. Lumilipas din naman eh. Ilang taon tayo hong nakulong sa bahay nung panahon ng COVID? 2 years. Akala ng marami, katapusan na ng mundo. Di ba ho? At marami ang stress, marami ang nagkaroon ng anxiety. Talaga hindi tayo makalabas. Ngayon naman nakakalabas, mahal lang nga, pamasahe. Bagamat hindi pa naman ho nagtataas. No? Pero doon ho sa may mga sasakyan, kulang lang ho, paigsiin yung tatakbuhin. Dahil yung 1 litro ho ay mahigit ng 100 piso ang diesel. Kung maaari nga lang hong lakarin, bawal nga ho matraffic eh. No? Dahil siguro iiwan ng iba, yung sasakyan sa kalsada, babalikan na lalakarin na lang kasi manghihinayang ka. Di ba? Pero anong sinasabi dito? Tiyaga lang mga kapatid. Tiyaga. Eto, bumalik na naman. Parang ganun ang cycle ngayon ng buhay eh. Anong itinuturo lagi sa atin? Tiyaga. Mapalad nga ho tayo mga kapatid kumpara sa ibang bansa. Bakit to? Ang kanila pong kinatatakutan, mabagsakan sila ng bomba. Mabagsakan sila ng debris, ng mga missile na umaalapaap. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na tayo ay maging matyaga. James 5:11, in fact, we praise the one who endured the most. You remember how patient Job was and how the Lord finally helped him? The Lord did this because He is so merciful and kind. Alam nating lahat yung kwento po ni Job, hindi na natin kailangan pang isa-isahin, pero mamaya tatalakayin po natin. Ayon po kay Webster Dictionary, patience is the ability to wait calmly and tolerate delays. Iyan po ay, ang tiyaga daw po ay magkakayanang maghintay kahit naaantala, hindi naiinip. And that is patience with God. Iyan yung pagtsatsaga sa paghihintay ng kalooban at panahon na inilaan ng Panginoon. Kaya ang hamon sa atin, be patient like Job. Ang sabi nga po, you cannot persevere unless there is a trial in your life.
Hindi mo raw po matututunan ang pagiging matyaga sa buhay hanggat hindi mo nararanasan ang iba't ibang pagsubok ng buhay. Tingnan niyo po yung mga bata na hindi po, yung laging nagmamadali, namatay lang sandali ang internet, kagulo na. Parang world war na, no? Sa pamilya, sa bahay. Isipin po ninyo, sandali lang. 1 linggo na ho kami walang internet, mga kapatid. Pero meron namang paraan. Pero yun nga lang ho, di pakurap-kurap. No? Natsatsaga naman. Ngayon ho, hindi. Ang mga bata, magagalit pag mahina ang takbo ng internet. Di ba? Baka nga ihagis pa yung gadget na yan sa yamot. Nung araw ho, ang TV, kapitbahay lang ho natin na meron, black and white pa eh. Di ba? Kaya nun ho nagpaligsahan sa school at tinanong kung ano ang kulay ni Incredible Hulk, ang sabi niya, brown. Sabi niya, bakit brown? Di ba green yun? Black and white ang TV namin. Wala silang colored. Pero noon, natsatsaga. Di ba? Natsatsaga, mga kapatid. So there can be, sabi nga po, there can be no victories without battles. There can be no peaks without valleys. If we want the blessing, we must be prepared to carry the burden and fight the battle. Siguro ho, yung digmaan, hindi po lagi nating naririnig. Pero ayaw nating masangkot doon. Di ba? Pero ang sinasabi, walang tagumpay kung walang labanan. Hindi mo raw mararating ang tugatog ng tagumpay kung hindi mo mararanasan na madaan sa pilapil o sa gilid ng bangin ng pagsubok. Kaya kung gusto mo ng pagpapala, kailangan mo maging handa sa pagharap sa mga laban ng buhay. Hindi po basta-basta yun. God has to balance privileges with the responsibilities and blessing with burdens. Hindi po pwedeng puro blessing lang. Hindi rin po pwedeng puro hirap lang. Anong prayer po ni Jabez? Lord, wag niyo akong papaghirapin. Baka matuto akong magnakaw. Wag mo naman akong pasaganain. Baka ako'y matutong kalimutan ko kayo. Anong prayer niya? Sapat na pagkain lang sa araw-araw bigay niyo sa akin para matuto akong makontento. Alam niyo po ba kung bakit marami po ang nag-aalala ngayon? Hindi dahil sa wala, kundi natatakot kulangin. Makulangan yung patas ng napakarami nilang ipinatas. Makulangan yung mga bagay-bagay na, yung kokonti na, ayaw nung sasagad. Pero minsan niloloob ng Diyos, sumagad ka. Para makita mo na kailangan mo talaga siya. Na kailangan mo magtiyaga at lumapit sa ating Panginoon. So, ang Diyos po, balanse. Kapag kami pagpapala, ganun ang pamamahala ng Panginoon. Hindi po pwedeng laging meron. Kaya minsan, hayaan nating makita ng mga bata sa bahay, sa ating tahanan, na wala talaga. Para ma-realize nila, wala, hindi yung laging meron. Hindi po ba? Hindi laging, lahat sagana. Pag humingi, akala mo, may bangko eh. Nagmamadali pa. Pag hindi nyo ako binigyan, lalayas ako. Talagang lalayas nga. Anong sabi ng mga matatanda nung araw? Lumayas ka, uuwi ka rin. Ngayon, hindi uuwi. Sasabihin ng mga matatanda nung araw, uuwi rin yan pag nagutom. Titiisin ang sarili. Anong motivation meron ngayon doon? Diba? Hindi talaga kakain, titiisin. Ang hirap, mga kapatid. So, bumalik tayo uli. Alam nyo, itong ating pinag-aaralan, tiyaga. Tiyaga. At iyon ang nawawala sa marami. Yung katsagaan. Ang gusto kasi mabilis. Nung araw ho, nung ako po ay, ang mga bus po rito sa Aguinaldo Highway ay iilan pa. Meron po akong pinagpastoran, nag-preach ako sa Magallanes, sa pagitan po ng halos Cavite at saka Nasugbo. Ang biyahe po doon ng bus, nung araw, 1 oras bago dumaan. Pagka ikaw ay nalampasan, maghintay ka uli ng 1 oras. Ngayon ang dami nating napipiling sasakyan. Di ba?
Gusto mo jeep? O sige. Gusto mo ng bus? Okay. Gusto mo ng kung ano? Ang dami. Pero bakit noon ganon? Tinuturuan ng tao na maging matyaga. Ngayon, ang bilis na ho ng buhay. Diba ho? Ang dami-dami nating mabibili, ang dami nating So, kailan nagaganap o dumarating ang mga pagpapala? In the midst of trials, we may experience God's blessing. Gusto mo maranasan ng totoong pagpapala? Sa panahong tayo may pinagdadaanan. Katulad ng karanasan ni Job. Dumanas sa mahihigpit na pagsubok, pero pagkatapos noon pagpapala. Katulad din ng karanasan ng 3 kabataan, Daniel chapter 3, na Shadrach, Meshach at Abednego, nang minsan pong sinabi sa kanila ng hari ng Babylonia, sumamba sa Diyos-Diyosan, pero ayaw nilang sumamba. Kasi kilala nila ang Diyos at tinuruan sila na magtiwala sa Diyos na iminulat sa kanila ng kanilang mga magulang. Pero ang bunga ng kanilang pagtangging iyon ay pugon. Ng 7 beses ang init ng pugon. Ang sabi ng Biblia, nung inihagis yung 3 kabataang ito doon sa pugon, namatay yung bubuhat sa sobrang init. Pero nagulat yung hari ng Babylonia. Pagtingin niya doon sa bunganga ng pugon, sa halip na 3-4 ang naroroon. Kasi sinamahan sila ng Panginoon. Gusto nating maranasan ng Panginoon? Sa panahong tayo may pinagdadaanan. Ayaw natin ang hirap, ayaw natin ang dusa, gusto natin laging ginhawa. Pero paano natin ma-appreciate yung kagandahan, yung kagalingan, yung blessing kung walang hirap? Ayon po sa itinuturo sa atin ni James, there is a blessing after we have endured. May mga pagpapala pagkatapos ng mahabang pagtsatsaga. Hindi po pwede, kapapasok mo pa lang ng grade 1 gusto mo maging doktor na. Gusto ka agad kumita, gusto ka agad, hindi po pwede po yun. Alam mo, katulad po ng kwento ni Job. First 3 chapters ng Job. And that is Job's distress. He loses his wealth, his family, and his health, except for his wife, who told him to commit suicide. In chapter 4, up to chapter 31 ng Job, Job depends. He debates with his 3 friends and answers their false accusations. In chapter 38 to 42, Job's deliverance. Job humbles himself before God, and God honors Job and gives him twice as much he had before. Pero balikan natin, gaano kahaba yung tiisin ni Job? Magmula chapter 4 up to chapter 31. Ang haba. Kung babasahin natin ang Biblia, mahirap na tayo makakita at makarinig pa ng kwento ng tulad ng karanasan ni Job. Halos lahat yata ng circumstances were against him. Nawala ang kanyang kayamanan, pati ang kanyang kalusugan. Namatay din ang lahat ng kanyang mga anak. Pagkatapos, inudyukan pa siya ng mahadera niyang asawa, magbigti ka na, nang mamatay ka na. Sa gitna ng hirap, yun ang sasabihin sa kanya ng asawa niya. Sa halip na, kaya natin to. Hindi yun ang encouragement ng asawa Sumpain mo na ang Diyos mo at nang mamatay ka na. After that, inuudyukan pa siya noon ng masasama. Pati yung kanyang mga kaibigan, hinuhusgahan siya. Na kaya siya naghihirap ay dahil masama siyang tao. Pagkatapos, habang umiiyak siya at nananalangin sa Panginoon at idinudulog sa Panginoon ang kanyang mga hinaing, tahimik ang langit. Hindi umiimik ang Diyos. Yet Job endured. Nagpatuloy lang si Job sa buhay. Tuloy lang. Tuloy lang. Ang hirap noon, mga kapatid. No? Ang hirap. And Satan predicted Job would get impatient with God and abandon his faith. But that did not happen. Ang akala ni Satanas, yun na ang katapusan. Kasi po, alam nyo, bakit mga kapatid? Kasi si Job ipinagmamalaki ng Panginoon Sabi ng Panginoon kay Satan, nakita mo yung lingkod ko si Job? Mabait siyang tao, matuwid, wala siyang katulad. Job 13:15, God, sabi ni Job, God may kill me, but still I will trust Him and offer my defense.
Sa kabila ng lahat ng ito, ang sabi ni Job, maaari akong patayin ng Diyos. Pero magtitiwala pa rin ako at maihaharap ko sa Kanya ang aking mga hinaing. Iyon ang Kanyang sinabi. Anong aral sa buhay matututunan natin sa kwento ni Job pagdating sa pagtsatsaga? Minsan ay may mga trials tayo na naranasan caused directly by satanic opposition. Pero pakatandaan, God permits Satan to try His children, but He always limit the extent of the enemy's power. Pinapayagan ng Diyos, minsan, ang kaaway para tayo subukin. Pero may hangganan, may limitasyon. Meron pong boundary, hanggang dito ka lang. Hindi mo po pwede. Bakit po? Ano po ang sabi ng Job 1:12? The Lord replied, all right, Satan, do what you want with anything that belongs to him, but don't harm Job. Then Satan left. In Job 2:6, all right, the Lord replied, make Job suffer as much as you want, but just don't kill him. Anong sabi ng Panginoon sa unang pagsubok? Sige, pwede mo siyang subukin. Sabi kay Satan, gawin mo ang lahat. Huwag mo lang siyang sasaktan. O nawala ang lahat ng kanyang ari-arian, pati ang kanyang mga anak, nawala lahat. Sa halip na magmukmok, praise the Lord pa rin si Job. Hinubad niya ang kanyang damit at ang kanyang lahat. Sinabi niya, hubad akong dumating dito sa lupa, hubad din akong aalis. Kasi ang sabi ng Mesiya, magtatapat ka pa ba sa Diyos niyan? Wala ka na kahit ano. Hindi pa rin nagkasala si Job sa Panginoon. Lumapit na naman si Satan sa Panginoon. Kaya lang naman ganyan si Job sa'yo, puro praise the Lord kasi hindi mo siya sinasaktan. Sabi ng Panginoon, sige, saktan mo, huwag mo lang siyang papatayin. Umalis na naman si Satan. Pinagsugat, mula tuktok hanggang talampakan, iisa ang langib ng katawan ni Job. Ang hirap noon, mga kapatid. Mabigat yun. Ayaw nating maranasan yon. At kapag ang piling mo, mga kapatid, pag piling mo parang nasa gitna ka ng apoy ng pagsubok, tandaan na hawak lagi ng Panginoon Jesus ang thermostat ng kanyang awa at kabagan. Hindi siya papayag na masunog ka at mawala ng pag-asa. Alam niyo po yung thermostat? Yung po yun, no? Sa aircon. Yung nagbibigay ng lamig. Dalawa po kasi ang switch ng aircon. Isang blower, isang yung pampalamig. Sino sa inyo nakukulangan ng lamig? O giniginaw kayo? Hawak po ng Panginoon yon. Hindi niya hahayaang masunog tayo. Sinusubukan lang niya tayo. Ano ulit sabi ni Job? Job 23:10, yet God knows every step I take. If He tests me, He will find me pure. Anong sabi niya? Alam ng Panginoon ang bawat hakbang ko. Kapag sinubok niya ako, lalabas ang totoo kong ugali. Tayo po kaya pag may pagsubok, pag may hirap, ano ang lumalabas? Yung pangit o maganda? Kaya sa panahon tayo po ay nawawalan ng tiyaga, magpatuloy dahil sa matinding pagsubok. Pagbulayan po natin yung karanasan ni Pablo, yung prayer niya. 2 Corinthians 12:8-10. 3 times I begged the Lord to make this suffering go away. But He said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. So, if Christ keeps giving me His power, I will gladly brag about how weak I am. Yes, I am glad to be weak or insulted or mistreated or to have troubles and suffering, if it is for Christ. Because when I am weak, I'm strong. Kaibigan, ilang beses mo nang hinangad, pinangarap, idinanalangin sa Panginoon na naway matapos na ang paghihirap, ang problema, suliranin at mga pagsubok mo sa buhay. Pero ang tugon ng Panginoon, sa iyong mga dalangin, taliwas sa iyong inaasahan. Hindi mo ba na itatanong sa Panginoon kung bakit ganoon? Bakit kaya ganoon? Anong plano sa akin ng Panginoon? Dahil iba ang inaasahan mo sa tugon niya. Muli natin basahin sa Tagalog yung sinabi ni Pablo in 2 Corinthians. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito.
Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang pagpapala ko ay sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking kahinaan upang lalo kong madama ang kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, kutyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, kung kailan ako lalong mahina, saka naman ako nagiging malakas. Siguro physically, mentally, tortured ang marami sa atin ngayon. Emotionally. Dahil nga sa pangyayaring ito. Inaantay kung ano ang mangyayari sa susunod na araw, panahon. Ano kaya? Tataas kaya ang pamasahe? Tataas kaya ang bigas? Tataas kaya ang mga bilihin? Kasi po talagang sobra ang sirit ng ano eh. Ano lang sinasabi sa atin ngayon? Tiyaga lang mga kapatid. Tiyaga. Ang katiyagaan na nagbibigay sa atin ng lakas ng loob na magpatuloy sa kabila ng pagsubok tulad ng sakit o suliranin sa trabaho o sa negosyo. Tinutulungan tayo ng Panginoon Jesus na maging matyaga upang tayo maging mahinahon, disiplinado at hindi madaling sumuko kahit sa gitna ng matinding pagsubok o pagbabago. Ang katiyagaan ay tanda ng matatag na pananampalataya at pagkatao na ang pag-asa ay sa Panginoong Hesukristo nakaangkla. Mga kapatid, ang kailangan po natin sa panahon ito, magtiyagang maghintay. Dahil kahit nadidelay, blessing pa rin. Tayo pa rin ang panalo. Hindi hahayaan ng Panginoon na sagad. Ang sobrang hirap. Dahil anong laging prayer ni Jabez? Lord, wag niyo akong papaghirapin. Baka matuto akong magnakaw. Lord, wag niyo akong payamanin ng sobra-sobra. Baka kalimutan na kita. Sapat na pagkain lang ibigay mo sa akin. At alam nyo, sunod na prayer ni Job doon, Lord, kumari, extend my border. Extend my territory. Nung siya'y naghihirap, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Tinupad ng Diyos ang pangako niyang pagpapalain niya ang kanyang mga hiniram na nagtsatsaga at naghihintay sa kanyang mga pagpapala. Ilang taon na tayo naghihintay, mga kapatid? Ilang panahon na tayong nagtsatsaga? Tuloy lang. Hindi natin alam. Hanggat may buhay, may pag-asa. Wag lang nating kikitlin ang ating buhay, mga kapatid. Sa hirap na ito, lahat ito may katapusan. Lahat naman ng bagay sa ibabaw ng mundo, pansamantala lang eh. Bakit ito? Kasi pansamantala lang naman tayo dito eh. Hindi naman tayo pangmatagalan eh. Alam niyo kung pangmatagalan tayo dito, hindi na tayo magkakasakit pa. Hindi na tayo tatanda, hindi tayo, kung pangmatagalan tayo rito, hindi, pansamantala. So lahat ng bagay dito, pansamantala rin lang. Kahit ating mga problema. Ito pong mangyayaring ito, pansamantala lang po ito. Pero matsatsaga ito. Makukuha sa tiyaga, mga kapatid. Lalo na, meron tayong Panginoon. Yun po ang isang kagandahan. Marami pong iba, tandaan natin mga kapatid, hindi po garantiya na kahit ikaw'y nagdadasal, nananalangin, nag-a-attend ng church, nagiging mabuti ay hindi tayo nadadala ng mga pagsubok at humihina ang loob. Merong iba nagpapatiwakal pa. Bakit to? Si Judas. Tandaan natin. Si Judas, kasama niya ang Panginoon for 3 years. At ang hindi niya napaglabanan, yung kanyang budhi. Ang isa sa pinakamahirap na kalaban, alam niyo kung ano? Hindi yung kapitbahay mo, hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, hindi yung kapatid mo. Hindi yung kung mga tao dyan sa paligid. Alam niyo kung sino? Sarili. Dahil kahit saan ka pumunta, kasama mo yan. Kaya dapat pinalalakas ang loob, pinatitibay ang loob, lalong isinasandig ang loob sa Panginoon. Doon tayo humugot ng lakas para tayo magkaroon ng katyagaan. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa inyo. Sapagkat patuloy po kayong nagtuturo sa amin. Patuloy nyo kaming sinasamahan, ginagabayan, tinutulungan, at lalong pinalalakas ang loob. Lord, hindi ko po alam kung ano ang laman ng puso at isipan ng aking mga kapatid na ito. Ang hiling ko't dalangin, aming Panginoon, samahan nyo po at gabayan ang bawat isa sa amin. Pagkalooban nyo kami ng tiyaga, sapagkat ito po ay bunga ng Espiritu Santo. Nawa, patuloy na ipagkaloob nyo sa amin ito, Panginoon,
na lalong magtiyaga, na maghintay sa iyong pagpapala. At darating ang panahon, Panginoon, itama niyo po ang aming puso, isip habang kami naghihintay. Nawa, huwag kaming maging palalo, huwag kaming maging tamad sa panahon ng aming paghihintay. Kundi gawin namin yung tama, gawin namin yung makakabuti, gawin namin kung ano yung makakalugod sa inyo, Panginoon. At pagdating ng panahon, aani kami ayon po sa inyong kalooban at panahon. Pagpalain niyo ang bawat isa sa amin, aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan, salamat Ama sa panibagong araw o Diyos sa umagang ito na kami po ay sama-sama na nagpupuri sa inyo, Panginoon. Salamat sa salita mo na napagsaluhan namin sa umagang ito. Tunay nga o Diyos na ikaw lamang, Panginoon, at wala ng ibang pupurihin. Dahil ang pagtsatsaga, Panginoon, ay kailangan namin o Diyos sa araw-araw. Pagtsatsaga, Panginoon, sa pagtatanim upang may aanihin. Kaya Lord, salamat sa kalakasan sa bawat isa. Salamat sa mga
bawat isa, Panginoon, na nagkaroon po ng encouragement, O Diyos, sa pamamagitan, Panginoon, sa pagbibigay. Salamat, Panginoon, sa lahat po ng aming handog at ikaw po, O Diyos, ang patuloy na magbibigay, Panginoon, ng blessing sa bawat isa. Ano man po ang mga pangangailangan nila, O Diyos, ikaw po ang nakakaalam. Kaya salamat, Panginoon, sa lahat ng mga biyaya na amin pong natanggap, sa aming pagtatrabaho, sa aming mga negosyo, Panginoon, pagpalain mo, O Diyos, na maibalik po sa kanila sa inyo, Panginoon, ang lahat po ng mga kadakilaan sa pamamagitan po ng aming pagbibigay. Pinupuri ka namin, O Diyos, at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon, palakpakan natin minsan pa ang ating Diyos na buhay. Isa pong patotoo, sino po yung may mga asawa na dito? Yan, pakitas po yung mga kamay nyo, para hindi kayo proud Yan po yung message ni Pastor, yan po ay isang patotoo. Kuya Chris, tignan mo nga yung may bahay. Di ba? Ang tagal ka na niyan pinagtsatsagaan. Ilang taon na po, biro lamang po. Pero may katotohanan po, di po ba? Kaya po sa pagkakataon po na ito, yung mensahe ng ating pastor na katiyagaan, patuloy po natin, i-practice po yan. At sa pagkakataon ito, pwede po bang mahilingan kung meron po tayong first-time attendees, balikbayan, pwede po bang mahilingan na tumayo? Marami po salamat. Marami po salamat sa inyo. Pwede na po kayong umupo. May ibibigay po na form ang ating mga usherettes. Papilapan lamang po. Ang bawat isa po ay patuloy na inaanyayahan na dumala po dito sa ating every Sunday worship celebration at 10 a.m. Nandito po tayo sa Public Market Road ng San Agustin 2, Dasmariñas, Cavite. At para naman po sa ating midweek worship celebration every Wednesday po, 7:30 p.m. via Zoom. At announcement po para po sa ating Day by Day Dasmariñas Adult Sunday Schools. Ito po yung mga topics: salvation, basic growth, advanced growth, church membership, cultural redemption. Sa nagnanais po na dumalo po sa mga Sunday schools na ito, pwede nyo pong kontakin si Ate Joy Salazar. Yan po ay nagsisimula ng Sunday, 9 a.m. to 9:45 a.m. Mayroon din po tayong Youth Bible Study
Every Sunday po yan after ng ating worship celebration. At para po sa ating mga virtual Bible study, ito po yung mga schedules naman. Every Monday po at 7:30 p.m., yan po ay dinadaluhan ng ating kapatiran sa Daang Hari. At Wednesday po, yung ating kapatiran sa Japan at 6 p.m. Thursday po at 5 p.m. naman, kapatiran sa General Trias. Susundan po yan ng 6 p.m. para po sa ating Thursday BS group. Saturday po, meron po tayong 8 a.m. para po sa ating Saturday BS group. At mamaya po, Sunday, 7:30 p.m. para po sa ating Sunday BS group. Kaloob and donations, makikita nyo po yan sa ating screens. Meron po tayong 2 accounts, isa po sa BDO at BPI. At patuloy po ang ating fundraising. Mga ilang linggo na po itong na-announce. Kamusta naman po ang inyong fundraising youth? Ayan, sa mga nagnanais po, they are selling yung cup. No? Ito po yung mga color, black, khaki, white, and navy blue. Paki-contact na lang ang ating mga youth heads para po dito. At announcement po, meron pong presiding meeting pagkatapos po ng ating worship. Susundan din, at meron din po ang ating women's ministry. Meron silang devotion na ililid po ni Ate Chris Bocomo. Ito po, exciting po ito. Baptism and Family Fellowship, yan po ay Saturday, April 18 sa DAP Pipes. No? 8 a.m. po, meron po tayong entrance sa 150. And then, April 12, magkakaroon po tayo ng baptism and orientation kasi doon na rin po natin ginaganap yan. No? Sa April 12 naman po, 12:30 after ng ating worship, no? Yung pong nagnanais magpabaptize, pwede nyo pong kontakin si Ate Joy at si Ate Ellen. At para po sa iba pang katanungan, maaaring mag-text or tumawag sa mga numero ng Smart and Globe na nasa screen. Purihin ang dakila at makapangyarihang pangalan ng ating Panginoong Hesus, ngayon at magpakailanman. Palakpakan niya ho natin na malakas ang Panginoon. Deserve po niya. Deserve po ng Panginoon na siya'y papurihan, palakpakan, parangalan, mga kapatid. Kanina pong umaga, ang lakas po ng ulan sa silang eh. No? Papunta kami dito. Sabi ko, sayang yung linis ko ng kotse. No? Dahil, yun nga, ang lakas ng ulan. Pagdating dito, ang init. Paglabas po natin, napakainit uli. No? Ang panahon ho ay paiba-iba, pero talagang mainit na po ngayon. Kaya mga kapatid, ingat-ingat, inom ng tubig, at talagang summer na. So, yung pong April 18 po, ang baptism po na gaganapin sa Silang, meron din pong family fellowship. Attend po tayo, mga kapatid. Yung po ay isang resort sa Silang. Sa mga dati na hong pumupunta dyan, alam na po yan. Along Aguinaldo Highway lang po naman yan. So, maaari pong mag-bus, maaari mostly bus po kung galing dito. Papunta po ron. Pero kung may sasakyan na, madali naman hong hanapin yan. I-google lang ho ninyo. At makikita po natin yan, lugar na yan sa Google Map. Kaya mga kapatid, ating pong patuloy na ipanalangin itong fellowship na ito at nang sa ganun ho, lalo tayong pagpalain ng ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama tayong manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami at nagpapasalamat sa inyo sapagkat napakabuti niyo sa amin. Salamat po sa inyong mga salita. Salamat po, Panginoon, sa pagtanggap po ninyo ng aming awitin, ng aming papuri, ng aming pagsamba, pagluwalhati, ng aming mga inihandog sa inyo. Marami pong salamat, Panginoon, sa pagkakataong ipinagkaloob niyo sa amin. Sa mahigit isang oras na kami po ay nanatili sa bulwagang ito ng Panginoon. Kaya, Panginoon, marami pong salamat. Lord, ang aking hiling at dalangin sa lahat po ng mga
Dalangin namin, Panginoon, pangarap, hangarin sa buhay, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa inyo ko po ipinagkakatiwala ang bawat isa. Ingatan niyo po kami ngayon, Panginoon, mula ngayon, mamaya maghapon, hanggang sa mga darating pa mga araw, samahan niyo kami at gabayan. At anuman po, Panginoon, ang nasa puso, isip ng mga kapatiran kong ito, dalangin ko po, huwag niyo po kaming pababayaan. Huwag niyo po kaming iiwanan, Panginoon. Lagi niyo pong ipaalala sa aming lahat, Panginoon, ang inyong mga salita, ang inyong mga pangako, ang inyong mga sinasabi sa amin, ang inyong mga pangaral, sapagkat dito po kami maaaring manghawakan at kailanman yung pangako ninyong hindi niyo kami iiwanan, hindi niyo kami pababayaan, ay talagang aming maasahan. Kaya, Panginoon, sa oras na ito, samahan niyo kami at sa nangyayari po sa aming paligid, sa mundo, sa aming bansa, Panginoon, sa inyo kami nagtitiwala. Nawa, Panginoon, masumpungan niyo po ang bawat isa sa amin na patuloy na nananalangin, nagsusumikap, na sumusunod sa inyong kalooban, sa inyong mga salita, Panginoon, at kayo po ang siyang maparangalan sa buhay ng bawat isa. O purihin, sambahin, duwalatiin na inyong pangalan, aming Panginoon. Muli, ito po ang aming sama-samang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.